Magandang gabi po sa inyong lahat. Nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat muli niya tayong tinipon sa ikalimang gabi ng ating nobinaryo sa karangalan ng Mahal na Birhen. Totoo na everything is plan, everything is grace, no? Nagkaroon man ng aberya yung ating punong tagapagdiwa ngayon, no? Dahil tatlo naman kami at ako ang parish priest, no? Ako ang magmimisa. Pero natutuwa ako sapagkat ibig kong gamitin na rin yung pagkakataon. No? Finally, this is the first time simula nang dumating ang ating bagong kaibigan na pari na magkakasama kami sa altar. Kaya gusto kong formal na i-welcome kasama natin si Father Reginald Clement ng Diocese of Dipolog. So, iniwanan tayo, bumalik na ang Father Knox sa Borongan. Nagpadala ang Panginoon ng ating bagong katuwang, bagong kaibigan, makakasama dito sa Peña. No? Mukha naman pong mabait si Father. No? Kaya, naku, Actually po, si Father, wala pa po siyang 1 taon sa pagpapari. Sa katunayan, he will be celebrating his first year anniversary this May 27. No? 1 taon pa lang na pari si Father. Kaya very crucial yung ating tungkulin sa paggabay sa kanya, lalo pat meron po siyang further study sa San Beda ng liturgy. Kaya sasamahan natin ang Father Clement, no? Ang gusto niyang itawag sa kanya hindi Father Reginald, no? Father Clement, no? Father Clement sa kanyang pag-aaral, no? Sa San Beda habang kasama niya tayo dito sa Peña, Francia. Muli na naman nating napakinggan ang tinatawag nating farewell discourse ni Jesus, na kung saan sa nalalapit niyang pamamaalam, maraming bilin ang Panginoon. Bilin sapagkat ibig niyang makasigurado na sa kanilang paghihiwalay, magpapatuloy ang kanilang buhay. Sa kanyang paglisan, hindi iiwanang luhaan ang kanyang mga kaibigan. Kaya nga po sa Ebanghelyo ngayon, muli nagsalita ang Panginoon patungkol sa pagdating ng banal na Espiritu. Tinawag niya itong tagapagtanggol o advocate sa Ingles, na siyang makakasama, na siyang gagabay, na siyang magpapalakas sa atin, na yun din ang magiging karanasan ng mga alagad na kanyang iiwanan. Ngunit, sinabi rin ni Jesus sa kanyang mga alagad na hindi po magiging madali ang pagsunod sa kanya sapagkat makakaranas sila ng pagtutol, makakaranas sila ng maraming pag-uusig, dadaan sila sa maraming pagdurusa. Na para bagang sinasabi ni Jesus, hindi magiging madali ang landas na inyong tatahakin. Hindi magiging simple ang magiging karanasan sa pagpapatuloy ng misyon na aking nasimulan. Habang pinagninilayan ko yung bahaging iyon, napaisip ako, parehong-pareho pa rin magpasa hanggang ngayon ang ating karanasan. Hindi ba't minsan sa mundo natin, kung sino pang gumagawa ng mabuti, siya pang pinahihirapan. Kung sino pang nagsasabi ng katotohanan, siya ang pinag-uusig. Kung sino pang pumalaban ng patas at tapat, sila pang napapagod at nahihirapan. Pero may magandang pangako pa rin si Jesus. Ang sabi ni Jesus, isusugo ko sa inyo ang espiritu ng katotohanan. Ang banal na espiritu hindi lamang gagabay, hindi lamang magtatanggol, kundi ang banal na espiritu magtuturo kung ano ang tama at dapat. Totoong hindi tayo iiwanan ni Jesus ng luhaan sapagkat sa pamamagitan ng banal na espiritu, siya ang magbibigay sa atin ng lakas kapag tayo po ay pinanghihinaan. Siya po magbibigay sa atin ng liwanag kapag tayo ay naliligaw o nalilito sa buhay. Siya magbibigay sa atin ng kapayapaan kapag ang puso at isip ay nagugulumihanan. At siya pa rin ang bibigay sa atin ng lakas at tapang upang manatiling naninindigan tanging kay Jesus lamang. Pero kinakailangan din natin maunawaan na may mga pagkakataon tayo ay nalilinlang sapagkat sa halip na espiritu ng katotohanan ang siyang dapat na bumabalot sa ating buhay,
Hindi ba't maraming pagkakataon, ibang espiritu ang siyang namamayani sa atin? Yung iba, espiritu ng San Miguel Arcangel. Kaya hayun, ang iba, lasing na lasing. Ang iba, espiritu ng materialismo. Kaya yung iba, lunod na lunod sa material na bagay na mayroon sila. Ang iba naman, ibang katotohanan ang ibig na panindigan. Kaya't nababalot sa kasinungalingan ang kanilang bawat pamumuhay. Paano natin malalaman ng banal na espiritu na siyang iniwanan ni Jesus na gagawin magtatanggol sa atin, ang tunay na espiritu na gumagabay at magtuturo sa atin? Simple po lamang. Una, sa pamamagitan ng pagmamahal. Ang bawat katotohanan, ito'y dapat nakaugat sa pag-ibig. Sapagkat kung ang katotohanan na ating pinaglalaban, ang katotohanan na ating pinaninindigan ay hindi nakaugnay sa pagmamahal, ang tawag dito, peke. Kinukwento ko po kay Father Clement at kay Father Giovanni, no? Nung bata-bata po akong pari, no? Talagang lahat ng bagay, ipakikipaglaban ko. Lahat ng bagay po talaga, kinakailangan kong mapalalunan. Until came such a point in my life na ang buhay hindi lamang tungkol sa kung sino ang tama o magaling. Ito hindi lamang tungkol sa kung sinong nanalo o natalo. Sapagkat aanhin ko naman na ako'y nanalo sa isang usapan, nakasakit naman ako ng damdamin ng kapwa. Aanhin ko ang manalo sa bawat pinaninindigan, nakasakit naman ako ng aking kaibigan. That is why my motto, even until this time, it is always better to be charitable than always right. Laging tamang maging mapagmahal kaysa laging ipilit ang tama. Hindi ko sinasabing okay lamang mamuhay sa kasinungalingan. Hindi. Pagkus malalaman lamang natin ang spirito ng katotohanan ng namamayani sa atin kung ang bawat pinaglalaban nakaugat sa pag-ibig. At ito ang siyang unang aral tinuturo sa atin ng ating pagnunubina sa karangalan ng mahal na ina. Ang mahal na birhen, hindi po siya namuhay sa kasinungalingan nang nagtapang-tapangan nang malaman ang magiging kakasapitan ng kanyang pag-oosang anghel. Tinanggap ng mahal na birhen na paano mangyayari ang mga bagay na ito. Tinanggap ng mahal na birhen ang kanyang kahinaan, kakulangan. Kaya nga po sa pagtanggap niya ng kanyang katotohanan, nagbukas sa mahal na birhen ang maraming biyaya at pagpapala. Kaya nga hindi ba ang tawag natin sa kanya? Babaeng pinuno ng grasya. Babaeng pinuno ng pagpapala sapagkat piniling magtiwala. Piniling mamuhay sa katotohanan at hindi pinanghawakan ang sariling galing at kakayahan. At tayo mga deboto ng mahal na birhen, ito po ang itinuturo sa atin. Kaya paalala mga minamahal kong mga parishioners, kung matapang ka, lagi nang aaway, humanap ka ng ibang parokya. Totoo, sapagkat walang puwang sa dambana na Inang Peña ang mayabang at matapang. Sapagkat ang mayabang namumuhay sa kasinungalingan. Bakit? Hindi kayang tanggapin ang kahinaan, kaya magyayabang na lang. Ang taong matapang nabubuhay sa galit, hindi kayang umibig, kaya't laging galit na lamang. Hindi ito ang katangian ng mahal na birhen. Ang katangian ng mahal na birhen, mapagkumbaba. Sapagkat bahagi ng kanyang kakumbabaan, tanggapin ang kanyang kahinaan. Tanggapin ang kanyang kawalan. Sa pagtanggap niya ng kanyang kahinaan, pinuno siya ng biyaya ng Diyos. Dahil tanggap ng mahal na birhen ang kanyang kawalan, kumapit sa biyaya ng poong may kapal. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, sa patuloy nating paghahanda sa dakilang kapistahan, tayo mga deboto ng mahal na birhen, walang puwang ang kayabangan. Hindi dapat matapang. Sapagkat ang bawat deboto ng mahal na birhen, namumuhay sa katotohanan. At aanhin natin ang katotohanan kung nakasakit naman tayo ng kapwa ng ilan. Ang katotohanan, malalaman namin lamang natin galing sa banal na Espiritu kung ito'y laging nakaugat
sa pag-ibig at tanging pag-ibig lang. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating misa sa gabing ito, yun po yung biyayang hingin natin, naway patapangin tayo, hindi ng kung anong aya nating gawin, kundi patapangin tayo na tanggapin sa sarili, wala tayo kung wala ang Diyos sa buhay natin. At kagaya ng mahal na Birhen, nang matanggap niya ang kanyang kahinaan at kawalan, ito ang panahon at pagkakataon na ang Diyos pinuno siya ng biyaya at pagpapala. Mahal na Birhen ng Peña Francia, ipanalangin niyo po kami. Amen.